Good morning guys. Pasensya na sa boses ko, medyo ano tayo ngayon. Medyo basag ang ilong natin ngayon, wisit. Over fatigue ata. Anyway, market update muna tayo kay gold. Okay, market update tayo. Tignan natin siya in micro perspective. Pero tingnan rin tayo ng daily time frame, macro. Kung saan nga ba patungo si gold ngayon. And based on the chart, pinapakita ngayon ni gold. Yun. May papakita rin ako mamaya, update ko sa ano. Okay. So, currently, sa mga indicators, tinuturo ng indicators natin na market is dropping. Anong ibig sabihin nun? Pabagsak ang market. O kaya nga dropping, di ba? So yan, malaki pa ang ibabagsak ngayon ni gold. Upon checking this, malaki pa ang potential na ibabagsak niya. Nagkakaroon lang ngayon ng banayad na consolidation. Pero dito based on assassin indicators natin sa ibabaw ng MACD. Once na tumagos yan dyan sa horizontal line na yan, is magkakaroon tayo ng malalim-lalim na which is February pa. Maraming mangyayari by March or this third week ng February. So, tara, silipin natin si gold. Tingnan natin kung ano bang basa nito ngayon. Alasin ko na ito dahil wala na tong kwenta. Malapit ko na ilabas yung sinimplify ko lahat ng system na ginawa ko. Ultimo in tanggalin ko na tong fix volume profile. Tanggalin mo na natin yan. So makita yung big lens. What? Bakit ayaw mo okay. Ayaw niya matouch. Anyway. Okay, ito pala yung ginawa ko before. Which is nilatag ko yung ating horizontal support. And then, ito yan. Diyan, bakit nandiyan yan? Adjust tayo. 1 day TF. Konting adjust tayo. Okay. Oh wait. Wait a second, guys. Okay. Pero very Okay, ngayon, the more the merrier tayo. Hanap tayo ng So, pinapakita dito itong trendline support natin is very strong sa ngayon. And sa daily time frame din, pinapakita din niya. For me, it's a double top. Paano siya nangyari? Paano naging double top yan? Ito yan guys, nasa na yan? Simply put, saan yan? Ang ating arrow. What? Ayan. Kung ito na yung recent top natin, possible yan.
Ala siya. Ano na? Nangyari? Wait. Ando na. Ano ba yun nilagay ko? Okay. Aha. And delete. Okay. Para sa akin guys, ano to? Double tap to sa akin. So ang atake ko dito is more on ano talaga to? Shorting barriers or sell mode sa forex. Shorting for ano, cryptocurrency term. So yun siya. Tingnan natin yung the more the merrier. Tingin tayo na ay hindi na. Okay talaga siya ito talaga yung ano niya. So punta ako ng 1 hour. Baba ako ng 1 hour time frame para mas makita ng malapitan yung market structure niya. Sorry sa boses at medyo na-overpatig ata tayo sa workout. Wala nang halos pahinga. And hindi tayo tumigil mag-study ng lately. Kahit medyo ano na. Maybe bakit tayo maalis tong ABP ko? Seryoso ba? Okay. Yun pala talaga siya. Okay. Ngayon, base dito sa market structure niya, yan na nga, nagkaroon na tayo dito ng ano marahas na rejection. Rejection in this area. Very obvious tong ano to. Tsaka grabe, no? Masyadong malakas yung pagbaba niyan. Masyadong malakas yung pagbaba. So, ngayon, nung bumagsak, nag-create ngayon ng another higher low. So, ito na yun siya. Kung titimbangin, ito pa rin talaga. Yung higher low niya. Ngayon, nung tumaas ulit yan, galing dito sa ibaba na to. Nung na-reject niya yan, nung may kinuha siyang liquidity. Ito yung kinuha niya liquidity para kunin yung drive na yan. Ito, kasi ito hindi pa to ginagalaw. Itong area na to. Ito lang talaga yung mga kinuha niya. Para mag-drive ulit pataas. Para masabi na healthy na yung market. Since disperas kayo ng lunar, ang assumption ko dito, hindi ako masyadong familiar dito sa lunar event Pero I believe kasi since lunar, yung mga in-check, at sa mga in-check hindi sila naglalabas ng pera ngayon. Bukas, maglalabas ng pera ang mga in-check since New Year, puro gastos gagawin dyan. So merong sell out na mangyayari. Para sa akin lang yun. Ayun na nakikita ko based dun sa narrative ng lunar event. Kinuha ko tong part na to. Alam ko na nakuha ko tong part na to Papakita ko sa inyo ngayon. Yan. Actually, so kung yan ako magbe-base, itong magiging next trendline support ko dito. Na kailangan
hindi niya ma-violate. Pero pag binviolate niya to, dropping more pababa. Ganyan ko siya tinitingnan ngayon. At meron din siya resistance sa taas. Tingnan natin kung ano, nagkakabasagan ba or ano. Kung itong week ang pagbabasihan ko guys, yan yung top ito yan. So ilalatag ko lang ng ganito. Yan. Medyo obvious nire-reject. Zoom in tayo. Zoom in tayo. Yan. Double check natin indicators kung anong I see. Kaya yung 1 hour pa-decline. Currently, MACD natin is trying to pump pero nire-reject. Itong area na to, halatang magkakaroon siya ng shift. Ito downside kasi lumiliit na yung volume dito guys Maliit na yung volume dito. Babay natin siya sa 5 minutes time frame kasi ito yung atake ko ngayon. 1 minute, 2 minutes or kasi mga pang scalping setup na approach. So ito siya ngayon. Ayan. Tumagos ang ating assassin doon sa area na yun. Double check natin yan. Tumagos sa horizontal line. Pero ito nga nangyari. Ito yung area na na nagtatry siya na basagin yung itong ating itong horizontal trendline resistance natin. So binasag niya, nag-breakout pero niretest, umangat pero hindi pa rin kinaya, walang drive kasi nga disperas nga ngayon, walang galawan ng pera. Para sa akin yun yung analogy ko dyan sa part na yan. Then try na niya basagin pero nagkaroon ng drive up, may kinuha liquidity itong area na to. Then ayun na nga, nung kinuha yan, umangat, pumasok na naman sa resistance area na naging support. Ngayon nire-reject pa rin siya guys, hanggang sa binasag na niya itong area na to at bumulusok na siya pababa. So titignan natin kung re-reject pa tong area na to. Dito makaka-entry pa ulit tayo. Ngayon pakikita ko yung kasi hindi ko rin asikaso itong nakaraan kasi maraming issues na alam nyo na, mga walang katapusan nilang issues na very ungodly, meaning to say hindi makatao mga pinaggagawa ng mga tao. Excuse me. Ito yung gusto kong ipakita ngayon sa inyo guys. Ito yung approach ko ngayon. Himayin ko lang ng konti kasi dito nagkaroon siya ng ayan from here kasi dito after ng expansion dito, nung pagka-leg down, nagkaroon ng death cross dito sa area na to. So nagkaroon ng expansion, di ba? Death cross tong area na to. Itong area na to is death cross. Wait lang. Yan.
Ang bago na yung setup ko ngayon ng moving average or SMA, simple moving average. Ang setup ko na dyan, itong blue natin. Ito yung rejection candle niya. Ang setup ko na ngayon dyan is itong blue is 20. Kasi itong yellow, hindi ito nagbago. 200 moving average pa ito. So, nagkaroon ng drop, diba? So, yung drop na yan, ito yan. Ito yun siya. Nasaan na yan? Hindi pa tayo ng 15 minutes. Para makita nyo yung full view. Saan ba yun? Saan ko ba siya may... Tama ba? Kasi mahaba siya eh. Oh. Kailangan, pipilitin ko kung saan to naka-align. Itong area na to. Wait. 1... Okay. Okay, so nangyari pala siya nung parang Thursday ata nangyari yung drop na yun. Kasi itong part na to is Friday. Monday tayo, so ito yung current nating movement ngayon. So, Thursday, tingnan natin dito sa chart. Thursday. Thursday. Friday. Saan yun? Ito na. Ito na yun. Ito na yun. Area na yun. Hindi. Or ito. I think ito. Teka nga, himayin ko lang. Saan yung area na yun? Kasi Friday eh. Ito. Ito yata siya. Ito nga. Ito na yung area na yun. Yung nakikita natin din kanina. Sa 25. So yan. Nakita na natin yung area na yan. Nagkaroon ng massive drop dito kasi sa 15 minutes meron dead cross. Nangyari, bumaba. Bumaba. Nagkaroon siya ng expansion. Ngayon, ang atake mo dyan, wait ka ng pumping. Which is nagkaroon tayo ng ng golden cross, pero fake pump to eh. Ito na yung fake pump eh. Na tinatawag yan. Yan, fake pump yan. Kasi sa bandang huli, ito nangyari. Ibinaba niya, di ba? Binaba niya tayo. So ito ngayon yung ProFirm account ko. Currently running. Ang dami ko naging error dito last week kasi ang dami kong sinubukan. So yung certain rules ko, hindi ko ganong nasunod yun. And yung magiging profit ko, nagkaroon ako ng SL kasi naglalagay na ako ng SL ng mga stop loss. So, ang approach ko ngayon is kailangan kong sundin yung aking rules. Ngayon, meron naman tayong dead cross dito sa 15 minutes, which is maganda-ganda indication siya. Dito pa lang, maaga yung pasok natin. Balik ako ngayon ng 5 minutes. So, ayan. Ang maganda rito, guys, ito yun eh. Kasi, expansion siya. Nagkaroon tayo ng expansion dito sa part na to eh. Upon golden cross dito sa area na to. Ito, pakita ko sa inyo yung golden cross area na to. Ano ba yung golden cross na yun, coach? Yung golden cross na yun, guys, yun yung wait
Yan. Yun yung crossover ng ano ng blue to yellow kasi ang pinaka support natin dito is yung MA200. Yung MA20 natin ang pinaka quick response position. Hindi ko to napasukan kasi ngayon nga naging busy, ang dami nating inintindi. Kung hindi mo kasi intindihan yung mga loko-lokong yan, wala mangyayari. So kung ako tatanungin dito, meron akong entry dito. May maganda akong entry dito. Kasi nagkaroon siya ng narrow state dito sa area na to. Ano ba yung narrow state? Paano ko ba explain yun? Wag na. Explain mo pa yung narrow state. Ano na lang tayo, simplify na lang natin. Kumbaga para ka nagkaroon ng ano dito sa area na to, yung squeeze. Itong area na to. Nagkaroon ng squeeze dito after ng dead cross dito. Ngayon, nagkaroon ng sudden shift at eventually nagkaroon ng pumping crossover sa upside. So, ayun, ang naging ano natin is, ang pag ganyan na nangyari, paano ka papapasok sa market pagka ganyan? Ako usually ang naging style ko, ito naging observation ko, kaya ako nag-adjust ngayon ng ano. Kasi ang gusto ko real quick approach, yung earliest possible makapasok ako sa market bago pa mangyari yung pinaka-trend na katulad nito. Yan. Gusto ko masaluyan. Gusto ko makuha yung part na yan. So, ito yung gagawin dyan. Sa basic, ba't lumayo yun? Sa basic, ng golden cross, kailangan niya muna, mag-crossover bago ka So, paano gagawin mo para maka-entry ka ng maganda-ganda? Ngayon, ang gagawin mo dito, ako usually ginagawa ko na ngayon, para makapasok ng matino. Kasi itong movement na to, hindi to basta-basta Yan. Ito yung pinaka-top ng candle. Anong candle ba dyan tinutukoy ko? Ito yung candle na tinutukoy ko dyan. Na naging basis ko kung bakit nagkaroon ng pump. Kasi ito hindi to basta-basta hindi siya basta-basta ipapump ni market, ng retailer lang ang may gawa. Yan. Yan. Ba't hindi ko na wait lang Yan, yung candle na yan. Yan yung itong may wick, yan yung may buntot. Yan yung yan yung minapping ko, kumbaga nilagyan ko ng horizontal yung pinaka-top niya. Then once na ma-take over yan, malampasan yan, since may ganito tayong state, meron na tayong crossover dito sa area na to. Yan, meron na tayong crossover dyan sa area na yan. Wait nga, yan ako lang to. Masyado na malayo yung yan. Dahil meron na tayong crossover na to. Yan. May kita dyan. At lumampas yun sa EMA, sa MA200 natin, sa moving average 200, which is ang ating support ngayon. Nung na-overcome yan, eto ko pumasok. Eto mo siya papasukin pala. Sorry, hindi ako nakapasok dyan Pero kung sa long position or buy position, dito magandang pumasok sa candle na to. Kung ako tatanungin kasi ako ngayon, yan ang ginagawa ko. Yan yung candle na yan. Diyan ka ngayon papasok. Ngayon, ang SL mo, dito sa candle na to. Yung kung saan ko minarkahan. Ito yung may buntot. Dito yung SL mo sa ilalim. Wait. Kasi ang trabaho ng traders, protektahan yung ating capital, 'di ba?
So dahil prop firm tayo at para tayong employee ng big institutions, gamit natin yung fund nila. Ngayon, andito ngayon ang stop loss ko. Ito ngayon ang simple setup ko dito. Yan. Kahit ano mangyari, okay na ako kung tamaan yan. Walang problema. Pero ano nangyari, guys? Ngayon, kung naka-entry ako dyan sa area na yan, yung sa area ng candle na sinabi ko, etong area na to, kung naka-entry ako sa area na yan, pasok pa rin ako. Nagkaroon man siya ng leg down, pero yun hanggang sa umangat. Laki niyan. Kung nasa low mo yan, kahit dito hindi niya abutin yung magiging potential SL ko kasi ang SL ko ito yung SL ko, so hindi aabutin nung itong malaking drop na to. Hindi pa rin naabot. Na-respect niya pa rin tong EMA 200, yung MA 200 natin, yung moving average. So anong exit plan ko rito? Ngayon binago ko rin yun. Exit plan ko rito, upon this entry, magka-count lang ako ng mga candle. Upon my entry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero dahil nga, kinonsider ko to as, most likely, ang atake ko na lang ngayon, ang naisip ko, hindi na yung, parang, mag-swing pa ng mas mahaba kung intraday setup. Ang pinaka-minimum ko depende doon sa sa power ng candle or yung movement ng candle ngayon. So pinaka-minimum ko is 13 candles ng 5 minutes. Lahat itong movement na to is 5 minutes time frame. Lahat na nakikita nyo dito is reference for 5 minutes time frame. So pwede to, nasa sa inyo yan. Since ang ganda naman ng position ko, hindi ko i-let go yan kung ako yan. Hindi ko i-let go yan. As long as itong candle na to, nasa ibabaw pa rin siya ng, ito yung mga giging, mo dyan once na nasa ibabaw pa rin siya ng 200, tapos sunip pa tong 200, Kita nyo ba to? Sunip niya yung 200. Merong wick. Sunip niya, nangyari, pagka sweep, umangat. Halimbawa, yun nga, mag-scale up ka. Ito naman yung strategy dyan, pag nag-scale up ka. Meron kang ganun. Kahit meron kang entry, pasok ka pa rin ng entry. May sudden drop. Ito yung pinaka-drop na area mo. Itong candle na Itong red candle na to. So, sabi ko nga, para makapasok ka dyan, kailangan ma-take over niya yung candle na yan. Ang entry mo dyan, mamarkan mo ulit ng horizontal line, tapos dito sa next yellow candle, dito na yung pinaka-entry mo ulit. Then ang SL mo dyan is andito. Dito SL mo. Para safe ka na. So kung makapasok ka dyan, meron ka ng dalawang entry na kapag scale up ka, pak. Yan. Umangat. Pero dito sa area na to, kung bababa man, hindi ka pa rin naabutin ng SL. Pero kung, yun nga, meron tayong counting ng candle para iwas pressure, iwas tingin-tingin sa app mo or sa laptop PC mo ng iyong entry. Count ka ulit dito sa may dilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So dito sa may red candle na to, bago bumaba, papakita ko sa inyo to. Itong red candle na to, bago bumaba guys, naka-exit ka na. Halimbawa, or nakapag partial TP ka na dito sa area na to. Bago bumaba. Yan.
Yan, yung candle na yan. Sa itaas niyan, dito, ito na yung top niyan eh. Bago bumaba yan, nakapag-TV ka na. 13 candles. Hindi mo na kailangan patagalin pa. Yan. Yan, yung sa ibabaw na yan. So, yan yung candle na yan, guys. Pwede mo na siya maging, take profit area. Then, hayaan mo na ulit. Pag may mga, halimbawa yan, na galaw. Yan yung pinaka-long position. Ito naman ang short position ko. Kanina lang. Hindi ko kasi naabutan to eh. Ng open market. So, meron tayong existing position. Ito yung araw. Sorry, barado talaga. Okay. Explain ko to. Ayan, nakita nyo naman yung SL. May SL ako. So, yun yung potential losses ko pag matalo ako. Then, accept ko na yan. Yan yung negative. 64 something. Yan yung talo ko dyan. Dito upon my entry. Yan sa entry ko. So, bakit ko pinasukan yan? Kasi ako, naniniwala ako. Kasi ito. Since nasa expansion tayo. Mataas eh. Pag ganyan kasi, wala kayo ibang gagawin dyan. Ang hahanapin mo dyan, yung pababa. Hindi ka maghahanap ng pataas. Hindi ka maghahanap ng pataas, pababa, atake mo dyan. Kasi kung titingnan mo sa 15 minutes time frame, ito, silipin natin kung merong gap. Gap sa area ng, tingnan natin. Walang gap. Wala rin, kinuha din yung gap. Okay. Ito pala yung may gap. Kaso kinuha na rin pala. Meron pa ba? Kung wala, kung walang gap, hindi pwedeng wala. Kasi ano magiging reference nun para ibagsak? Okay. Ang magiging kung walang gap, guys, ang magiging reference na ito, yung liquidity sa baba. Yung kukunin. Yung sa ilalim ng mga candles na yan. Yan yung magiging reference point kung walang gap ko. Kasi pag may gap, guys, ipipil niya kasi yung orders niyan eh. So, ito yung naging ko dyan, naging entry ko. Kasi nga dahil na-late nga ako ng ilang candles kanina. Na-late ako ng gising. Parang haba na ng video natin Parang for the sake ko pa na. For the sake of tutorial dito sa mas strict ko na entry na execution ngayon sa market na less stress na ako. So ang gagawin ko na lang dito is maglalagay na lang ako ng trailing stop. Kumbaga i-move ko na yung SL na yan. Pero bago kayo move yan, ito i-explain ko lang. Sana. Okay. Ito yung isa sa mga hinahanap ko, yung pin bar na tinatawag. Itong makikita nyo tong candle na to na may buntot, guys. Itong dilaw. Yan, yung dilaw na yan. Lagi ko hinahanap yan sa upside area. Para masabi ko na tapos na yung, or nasa peak na yung niya. Yung kanyang top. So, ako, mamarkahan ko tong area na to. Ito yung pinaka bottom niya. Para ang entry ko dito is sell position or short position. Ito mamarkahan ko dyan. Yung pinaka bottom niya. Once na namarkahan ko na yan, at yan ay binasag,
yan ay binasag. Binasag ng ganito ka, ano na, etong candle na to, na walang ibang magpapagalaw nito, kundi institution lang. Ito. Itong red candle na yan. Ay, hindi. Sorry. Ito pala. Itong isa. Yan. Itong red candle na to. Yan ang magiging entry point ko. So, dito dapat ang pinaka entry point niyan. Since ang ganda ng ano, sobrang lakas ng selling pressure kanina. Hindi ko naabutan yan. Ito yan eh. Ito ang pinaka entry point ko yan. Lalagyan ko ngayon ng horizontal. Wait lang ah. Nalag pa yung pinaka-button. So, magiging reference ko niya. Ito yung magiging entry point ko dyan. Or dito sa close ng candle. Yan yung magiging entry point ko nun sa sell position or short position. Tapos, ang ano ko, ang SL ko is sa ibabaw lang nitong pin bar na to. Yung may wick. Kaso nga, nalate ako kanina. Nalate ako ng mga ilang candles. 15 minutes. After netong malaking candle, tapos sumunod yung candle. Dito ako nakapasok sa may ano eh. Kung mapapansin nyo to, merong arrow down. Yan yung ano, ito yung parang ano na makikita yung position entry mo. Or kung saan ka pumasok. Yan. Nakita nyo yan, yung merong arrow down. Nakaturo pa baba. So, dyan ako naka-entry kasi pullback yan eh. So, nakikita ko kanina, kahit nagpa-pump yan, ay sabi ko, ano to, in-overtake niya itong recent, previous candle na red candle din. In-overtake niya yan. Ang nangyari, dito siya nag-close sa area na to. Pero dyan, nag-entry na ako kasi nga, dito may tumutulak na pressure dito sa itaas eh. Sana yun? Pakita ko para medyo nagigets niya yung sinasabi ko. Ito yun. Sana yun? Iba kasi ang ano na ito pag andito sa ano eh. Asan yung pinaka ano na ito? 5 minutes. Iba kasi yung ano niya eh. Yung short ano niya eh. Hindi ko tuloy mapakita ng maayos. So parang ito yun. Double check ko lang. Hindi eh. Lumagapak na eh. Lumagapak na yung area na yun eh. Oh, matindi yung lagapak niya. So, nasan yun? Ito kaya? Baka ito. Possible ba na ito? Ito. Mukhang ito. Nakita ko na. Ito. Yan, ito na. So, yan. Kung titignan nyo, mas kahawig, di ba? Sige, papaliwanag ko yan. Oops. Okay. Kung himayin ko kung paano ko ito in-execute ng tama. At paano ako nagkaroon ng decision na i-execute ito. So, ito, mabalik tayo sa ito. Tapusin ko lang ito na mabilis guys. Ito. Yan. Yung pinanggalingan. Ito yung binasag. Ito yung candle na institution candle na nag-drop. Ngayon, itong, ay gagi, ba't ko ba? Wait. Napapindot pala ako. Sorry. Huwag na nga yan.
Okay. Itong candle na to, ito yung minarkahan ko rin once na i-break ito. Itong red candle na to. Minarkahan ko yung ibabaw niya. Kaso, nung napapansin ko, nung in-overtake yan, ito nung minarkahan ko siya dito. Sa area na to, minarkahan ko yan. In-overtake siya nito. Ito hindi lang. Kaso, napapansin ko nga, merong selling pressure na naman. So, I execute the position, sell position. Kaya yung mapapansin nyo kanina, meron akong entry. Tapos dito na ako naglagay ng stop loss. Tapos, so pinabayaan ko lang kanina, nag-asikaso ko, ganun. Napansin ko, tama yung execute position ko. So ngayon, ano yung exit plan ko dito? Upon this entry, usually, kung nakapasok ako dito ako mag-i-start ng counting ng 8 candles or 13 ganun. Bakit ganun? Bakit may specific numbers ka? Siyempre, hindi mo naman alam kung baka bigla kang i-reverse niyan at hindi mo makuha yung profit mo, di ba? Profit ka na eh, ba't pakakawalan mo pa? So, hindi ako dyan nag-enter. Ito dapat yung first counting ko. Ito yung second. Pero dito, dahil dito ako nag-entry. Ito yung first counting ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wait lang 6, 7, 8. So, dito, ito yung candle na dapat exit plan ko na to. Exit plan ko na to. So, dahil maganda yung naging outcome, itong exit plan ko tandaan yan. So, dapat dyan pa lang, yan yung exit plan ko. Yan ang nangyari ng pagkaano. Bumaba pa lalo. Ngayon, maglalagay ako ngayon ng trailing stop. So, ngayon, maglalagay ako ng trailing stop dito sa area ko sa exit plan. Nalagay tayo ng exit plan ko rito. Ito yung candle na yun. Yan. So, yan na yung magiging stop loss ko ngayon. I-edit ko na ngayon, then titignan natin kung matitik ba. So, hindi kung mapapansin nyo, hindi siya kinakayang iangat, pero who knows, diba? Baka biglang butasin yan, mat-take out tayo dyan. So, I think, mag-ano muna siguro ako, mag-partial TP. Sige, partial TP muna tayo. Partial TP muna. Adjust ko yung aking trailing stop. Ang aking stop loss. Magsisilbi siyang trailing stop. Wait lang Asa na yan? Ngayon, happy na ako dito sa area na to. Yan. Ito na yung pinaka-trailing stop ko ngayon. Yan. Diyan ako ng stop loss. So, ang profit ko rito is around, ayan, nasa 300 plus 327 USD. So, hindi na natin pakakawalan yan. Ito yung SL ko, nangyari umangat. Pero hindi niya inaabot At magkakaroon pa ng potential na ibaba pa niya to. Kasi kung titignan sa indicator, pabagsak pa rin siya nasa gitna ng level siya. So, nasa indecision part siya. Pero, tignan ko kung hindi, okay na ako dyan. Ano lang yan, hindi na ako magpa-partial. Dapat sana nakapag-execute ako ng isa pang entry dito yung pang ko. Pwede sana ako mag-execute dito. Kung mag-execute ako rito sa area na to, kung medyo na huli-huli, ang execution entry ko dito is ito magiging execution entry ko kung mag-e-entry ulit ako dyan. Like I said, dapat ma-overcome or matapos yung candle na yung previous candle, kailangan mo overcome yung bawat candle. Especially ito yung inaantay ko na ma-overcome.
I mean, ma-take out pala. Sorry. Ayan. Ito yung candle na inaantay ko ma-take out. Ano yung nagpa-take out sa kanya? Itong candle na to. So, kung papasok ako ng entry dyan, kung i-entryhan ko siya ng sell position, dito ako papasok sa candle na to. Ito. So, yan. Yan lang ang second entry ko ng scale up hanggang sa yan. Kung na-entryhan ko yan, maganda yung position ko na naman. Maganda yung RR ko. So, tingnan nyo. Maganda yung mga RR ko dyan. Ngayon kung ma-take out na yan, okay lang. Wala na akong dyan. Kaso kasi dito, bakit hindi ko siya bibitawan? Alam niyo kung bakit. Kasi ito, death cross Dito may death cross, guys. Ibang settings ko dun sa may chart ko dun sa kabila, guys. So yan, may death cross. Kaya ako papabayaan ko siya ngayon. Hayaan ko lang muna siya. Or wait, medyo adjust tayo ng konti. Since maganda naman ang position natin, para lang hindi niya mapakawalan yung position ko. I think adjust tayo dito sa high. Dito ako adjust. Adjust ko lang. Okay lang naman sa akin. Yan. Adjust lang ako dito sa part na to. Para hindi hugutin yung SL ko. Kasi darating pa yun. Nasa Asian session pa tayo. Meron pa tayong London session. Baka hatakin pa yan pababa. Since kailangan nga ng gaya nga ng analogy ko kanina, yung yung lunar event, yung Chinese New Year is mangyayari. So magkakaroon to ng bentahan ngayong araw. Potential bentahan to. Then sudden pump lang mangyayari. Kung doon ako maglalagay, baka may hit nga yung SL ko. So be wise. Higher high, nag-create na ng higher low. So, pag itong area na to is potential higher high ulit, mag-create siya ng panibagong higher low at babasagin na tong pinakailalim na to. So, ganun yun siya. So, yun lang muna tayo sa ngayon, guys. Salamat. Safe trade tayo. Always remember, protect your capital. So, ito na yung starting ng after ng mga errors ko. Ito na yung system na i-implement ko ngayon na negotiable na. Tinatawarin nga ako ni Coach. 3 trades lang pala. Coach naman. Nagkaroon pa tayo ng adjustment So, ito na yun. So, yun lang. Thank you guys. Salamat. And peace out.